So pabalik na ho tayo ng Batangas, galing na ho tayo ng ating Pakay Dinis sa Occidental Mindoro. Alas 8 ang ating sakay uli. Ito ho ang port ng Abra de Ilog. Ayan yung barko na sasakyan natin, itong medyo nasa kaliwa. Kaya lamang meron po ho tayong babayaran dito. Ang bayad natin sa motor, sa barko ay 1144 something. Tapos magbabayad pa tayo ng terminal fee para sa sasakyan worth 65 pesos at saka terminal fee para sa tao na 10 piso. So, kaso wala dun yung yung cashier daw. Di maghihintay-hintay tayo. Anyway, maaga pa naman at 8 o'clock pa naman yung yung sakay natin. At patuloy na may dumarating na mga truck. Yan ang makakasabay natin sa barko. Ari yung nasa kanan na rin, supposedly, ari ay passenger building terminal. Ay ito ay naipagawa during the time of President Duterte. Pero hanggang ngayon ay hindi pa ipinagamit. Ay sabi ng ibang pasahero, iintay daw muna na mabulok daw bago daw ipagamit sa mga pasahero. Kasi ganito lang kaliit dati yung actually ganito kaliit yung passenger terminal. So kapag mga holiday, peak season, ako po, imagine niyo kung gaano kaliit yan, isa dami din ho ng nabiyahe papasok palabas ng Occidental Mindoro. Kaya ginawa ng Garden Terminal. Ang kaso ay hindi pa ho pinapagamit. Ay magdadalawang taon na ho yata aridina Ayun, marami na kami dini. Nakain daw yung natanggap ng bayad. Pero bago yung magbayad, inisyuhan muna kami ng ticket dito ni na ate. Tapos saka kami pupunta daw na. Dalawang empleyado nakita natin doon. Sabay yata kumain, hindi nagrelyebo. Okay lang yan. Hampunan na Okay, 65 ang terminal pinasasakyan ng motor. Okay, so pupunta na tayo doon sa may pilahan ng mga sasakyan. Diretso na raw tayo ng rampa. Ay di diretso na tayong lalapit sa barko. Hindi na tayo dadaan din sa side na ari ng mga nakapila. Pwede na raw tayong dumiretso din Nag-print na tayo kasi hinarang pa tayo doon at sinekuli yung ating ticket. Ay di tayo rarampa na din sa barko. Carmelita, Montenegro. Another checkpoint. Batangas po. Thank you. Pasok tayo. Thank you, sir. Ito pe. Okay. So alas 8 ho ngayon. Ay di baka tayo makarating ng Batangas ay alas 10:30 o alas 11. Montenegro Shipping Lines. At ating ihilera ang motor din So sila na yung nag-aayos ng para ayos ang patas ng motor. Bakit maliliit lang naman yung motor na di madaling pagpaikot-ikutin. Okay. Kasi itatali pa nila yan Thank you kuya. Bumili na tayo ng baon sa labas kasi medyo mahal yung bilihin dito sa barko. So kapag mayroong mga nag-a-assist ng mga crew, okay lang yan. Minsan namingi sila ng pangkape, walang problema yun kasi tumutulong naman talaga sila. 20, 50, okay na yan. Siyempre pupunuin ho muna aring part na aring ilalim na ng mga sasakyan bago tayo lumarga. Reminder ho pag kayo ibibiyahe, bumili na kayo ng inyong baon at pagkain at ang presyo ho din sa barko ay triple. So ganito yung upuan nila dito. Fix yan hindi yan nare-recline. Medyo nakakangali kapag ganitong upuan. Parang straight na straight. So ang dami niya siguro dito sa ibabaw kakasya ng mga 200. At ito yung kantin nila. Kompletong pagkain dyan. Usually mabilis maubos talaga dyan ay noodles, kape, saka meron din silang nilabong itlog. Tapos dun sa kabilang side, ayan, meron silang charging station. Meron siyang third floor. Tingnan natin. Pero itong third floor na to, open area na to. Pagka mga gusto mag-yosi-yosi dito tumatambay. Ayan. Ito yung kanyang pinaka-exhaust o tambutso baga. Dalawa ho yan. Yawn. Tari ay parang nagsisilbing quarters na ng mga crew pag nasa biyahe kasi nakikita natin meron silang lutuan doon. At kita nyo naman may mga nakasampay na damit. So ito home pier ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro ay for expansion pa ho ito. Ilang taon na rin itong ginagawa. At para mas marami pang ma-accommodate ng mga barko.
madagdagan yung bilang ng rampa. Pagka mga peak season, mga Christmas, undas, nako, kahit itong air nito ay punong-puno ng pasahero. Kasi minsan ay mga nag-upo na diyan, naghilata, may dalang panglatag. Kasi lalo pagka ganitong maganda naman ang panahon at hindi umuulan, ay kasarap po din ito mambay o mahiga lalo pag natakbo na. Yung nga lang, minsan ay medyo amoy usok dahil nandito yung exhaust niya. O yan o. Baba na ho ulit tayo at tayo magkakape. Ay ako'y gutom na. Ay di pala sa may likurang ari, di mas press kung tumambay. Yan, may mga lamesa din ito upuan. Pagka gusto nyong kumain ay didine. Pag natakbo na yung kapres ko ho dine. At mga bago ang kanilang tali ngayon. Okay, so chicha muna tayo. Ang binili natin ay piwi at saka crackers. Ayan. So less than 100 pesos lang yan. So the best na ay magbaon ho kayo ng pagkain. Okay? Le-lemon muna ako. Nagutom pa uli, 65 spicy bulalo, bili tayo. Ayan, 65, tapos yung maliit daw, 55. Tapos ang itlog, magkano itlog kuya? 35. Okay, so tayo nagutom pa uli. So, ay 65, 35 pesos, tatlong itlog, 100 pesos. Ayos na yan. And we are back to Batangas. Dito na ho tayo sa pier ng Batangas City. Exit na ho tayo sa barko. More than 2 hours yung biyahe natin mula Abra de Ilog, Occidental Mindoro hanggang dito sa Batangas City Pier. Ang ating motor ay safe and sound. Exit na ho tayo. Palabas naman tayo ngayon ng Batangas City Pier.